Muli magandang araw. Ako po si Eli Saludar. Secretary, magandang araw sa iyo. Magandang araw at magandang hapon sa ating mga kababayan. Dito po tayo sa programang Iparas kay Paras. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at of course, pakinggan niyo ang aming mga pinag-usapan dito, mga kababayan. At po naman si Ado Paglinawan ng Maestro, nagbumabati sa inyo ng isang magandang hapon. Okay, at siyempre, isa pa rin ho sa mga issue na pinag-uusapan ngayon at yung dyan po sa Senado, ito hong pagpapakontempt kay Pastor Kibuloy at naku sana inarang naman po ni Senator Robin Hood Padilla at may mga ilang senador na ang pumirma pabor na wag ipakontempt at ipa-aresto ito pong si Pastor Kibuloy. Secretary Jing, ano ang take mo rito? Well, unang-una, bago ako bilang isang abogado at bilang dating mambabatas din, bilang three-term member of the House, alam ko rin yung mga patakaran, yung mga rules on procedures sa pag-conduct ng hearing, no? And unang-una, siguro ilatag natin yung pag-conduct ng hearing ng committee. Unang-una, ano ba yung committee? Committee is composed of members. Ha? Mayroon bang committee na isa lang ang membro, na pinapakita ni Hontiveros na sa lahat na kinokonduct niyang hearing, yung moro-moro niya, kasi yung mga witnesses niya, siya naman ang kumuha niyan, puro leading questions. At doon pa lang, dapat kinwestiyon na ni Ruben Padilla yon. At saka, nakakatawa naman itong, alam mo, we appreciate kami or tayo na mga kababayan na nakikiramay sa kalagayan ni Pastor Kibuloy. Sana hindi naman ginamitan ng politika itong si Robin Padilla. Palagay na natin na tapat. Pero mali yung proseso niya. Alam naman yan, March 5 ay gagawin ni Hontiveros yung pagpakontempt. Bakit huli pa siyang dumating? May intensyon naman pala siyang sakluluhan niya si Kibuloy. Huli pa siyang dumating. Hindi pa niya hinatak si Bongo, hindi pa niya hinatak yung si Cynthia Villar or si Amy Marcos. Alam naman niya hanggang dalawa lang ang kaya ni Hontiveros na mahatak dyan. Si Hontiveros at saka yung amo niya si Pimentel. So, doon pa lang sana sa move ni Hontiveros na i-contempt at bumoto si Pimentel, dapat inopose na nila doon pa lang. Gumamit pa ng kung ano-anong stroking ito si Padilla at ina-anunsyo pa niya sa publiko yung sino yung pinakiusapan niya. He is grandstanding in the real sense. Kung tumahimik na lamang sana siya, hindi siya nagsasabi sa publiko, baka yung si JB Ejercito hindi pa mag-withdraw yun. Siyempre, naalala nyo ba yung mga kababayan, yung kay Corona, na pina-impeach si Corona at nagkaroon ng bayaran? Naalala mo ba yung parang LA? Ikaw siguro nag-cover ka niyan. Anong masasabi mo tungkol doon sa kay Corona noon? May mga aligasyon nga na di umano na nagkaareglohan para paboran. Hindi aligasyon lamang. Yung kapatid ni JB Ejercito na si Jinggoy,
inanunsyo niya na nagkabayaran, di ba? Inamin. Inamin niya na nabigyan kami On the floor. 50 or 100 million doon sa mismo. Nabigyan sila ng allocation or whatever. Ano ba yun? Sa DAP ba yun? Sabi niya. Di ba pa yan? Hindi, ang baliban pa sa DAP, nagkabigayan daw ng Project pa. project, oo, na tagwa 100 million. Si Drilon daw mas malaki. Oo. So, pwedeng mangyari din ito. Hindi kaya after inanunsyo ni Padilla na si JB at saka yung mga ibang senador, biglang yung sponsor ni Hontiveros, the persons behind na nag-udyok kay Hontiveros dito, pwedeng nagkaroon ng lagayan yan. Okay. Di umano. Oo. Sige, panoorin nga natin muna, Oo. Secretary. Ito si Robin Padilla, nagsasalita. Panoorin natin. Okay. Meron akong sariling dahilan. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na ito. Bihira, kampi-kampi naman to. Meron tayong korte at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima, kung meron. Ang posisyon ng aming chairman sa PDP Laban, pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na may nag-utos sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ko para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Hindi daw siya naniniwala ng in aid of legislation. Pero nagkamali ka ng strategy, partner. Ang problema, inano mo kaagad sa public. Nag-grandstanding ka kaagad na sinakluluhan mo si Kibuloy at nakiusap ka sa mga senador at minention mo na yung mga pangalan. Siyempre, Nabilag tuloy. nabisto tuloy yung kung sino yung Dapat tawagan. dapat, oo. At siyempre, yung mga sponsor ni Hontiveros. na mga big shot dyan sa Malacanang, ang dali-daling tawagan si JBRC to. Tulad nung nangyari ni Noynoy Aquino noon, na pinagtatawagan yung mga senador doon sa kay Corona, impeachment, pwedeng mangyari dito. Kaso, matatag lang yung mga iba. Matatapang no? Matatapang lang yan. Yung si Cynthia Villar, talagang idolo ko yan when it comes to paninindigan. Pangalawa pang, dapat, nagkamali ng strategy ito si Robin nga. Sinasabi ko na nga kanina. Dapat, doon pa lang sa
hearing, so, pumunta na siya doon. Hinatak niya si Bongo, hinatak niya si Cynthia Villar, hinatak niya si Amy, para i-object. O di, talo sana yun, doon pa lang sa botohan, inobjectan nila, sa botohan, talo na si Hontiveros. O. Pero, dumating ka, Robin Padilla, huli na. Ha? O. Ewan ko kung sinong napapasikat abogado mo na nag-advise sa'yo. Tapos ngayon nagkapasikat. Ngayon, nagpapasikat ka na ganun, patay na yung kabayo nung nagpasikat ka. I mean, with due respect, tayo lahat nagikiramay, nakikipag-laban dito para kay Kibuloy. Pero, kung haluan kasi natin ng epal, nagkakaroon ng aberya ang ating mga hinahangad. With due respect po. Ngayon, ito pong suggestion ko. Mayroon ka namang mga abogado dyan, Mr. Robin Padilla. It's not all lost, Mr. Robin Padilla. Pag-aralan mo yung proseso. Kasi, doon sa botohan, doon sa proposal, at doon sa conduct of hearing ni Hontiveros, or Hontivirus, kasi virus naman talaga yan, Mr. Robin Padilla, pwede niyong questionin yung technicality. Mayroong portion doon na inamend niya by herself. Yung motion. Sinabi niya, palitan mo yan. I was not moving, I was ruling. Pwede ba yun? On the record na yon at nandoon si Pimentel na sumang-ayon sa kanya. Tapos nung wala na si Pimentel, biglang sinabihan niya yung COMSEC na, hindi yan, mali yan. I was not moving, I was ruling that he should be declared in contempt. So may breach of procedure. May breach of procedure. Pag-aralan mo yan, Robin. Huwag kayong pumayag, basta-basta lang na botohan. Questionin mo yon kasi mandaraya yung mga taong klase ng ganyan. Point of order, ika nga. Nag-point of order ka sana. Balikan mo. It's not all for gun. Porque wala kang... ang ano ko lang, ang misgiving lang natin dito, mga kababayan. With due respect kay Manang Cynthia Villar, kay Amy, kay Bongo, mayroon pa dyan mga nakikinabang. Yung Pia Cayetano, yung kapatid mo si Alan Cayetano, di ba? Wala naman boto yan, yung tumakbo yung speaker. Talo yan ni, sa numbers, talo yan ni Martin Romualdez. Pero, maski wala siyang numero, when he ran for the speaker, dahil malapit siya kay Duterte, ginawa siyang speaker. Wala ka bang utang na loob? Yung kapatid mo, ginawang speaker? Ginawa pang Foreign Affairs Secretary. Tapos hindi ka sasama dyan at buboto kay Kibuloy na hindi ma-contempt. Mahiya ka naman, Pia Cayetano. Ito naman si itong isa? Mark Villar. Mahiya ka rin. Yung nanay mo, magandang paninindigan, ikaw Villar, na kinabang ka ng gusto dyan. Kaya ka naging senador dahil pinagkampanya ka ni Duterte. Ginawa kang Secretary of Public Works. Sinabi ni Duterte, maganda yung performance mo, and so on and so forth. Tapos ngayon, hindi ka nagpapakita na suportado mo si Kibuloy. Maya ka naman, Mark Villar. Huwag kayong mga kapalmoks dahil nakinabang kayo kay Duterte, lahat. Paring ano masasabi nyo? Well, yan nga kinagugulo ng isip ko rito Mali-mali na procedure. Nire-railroad pa rin ng isang babae. Na wala namang alam din sa abogasya. Walang alam sa rules of order. Robert's Rules of Order. At ginagamit ang mga kababaihan na sanggalang
para sa isang issue sa mga testigo na hindi naman sworn in, hindi naman properly identified. Nakakubli pa ang identity. So, talagang masalimot yung ano eh. At saka alam naman natin ito lahat. Si Hontiveros, it's just a minority in the Senate. Pero bakit hindi nagpapakita ang mga majority kung mayroong unity team at kasama dyan ang mga Duterte sa unity team na sinasabi nila, bakit unang-una itong Senate President? Doon pa lang hindi mo na dapat pinayagan niya na magpasubpina. Ha? Kung member ka ng unity team, ha? Nung sumampa ka sa stage at nagkampanya ka, sino bang isang kumampanya sa iyo? Mr. Subiri, di ba? Isang nagpapanalo sa iyo pagka senador for re-election, si Sara Duterte. Dahil napakalakas ni Sara Duterte ang hatak noon. Pero, alam mo, tumulong din si Kibuloy sa iyo. Pero pinagbigyan mo yung minority ng karapatan na mag-epal diyan sa gagamitin yung committee niya sa injustice against Kibuloy. So, ang daming mga kabulastugan diyan sa Senate na nangyayari. Noong 2007, sinuportahan ni Kibuloy si Subiri over Pimentel. Kaya si Mig Subiri ang unang umupo. Hanggang inabutan lang ng... Dinaya niya si Pimentel. Inamin naman yan, dinaya niya eh. So, Davao yun eh. Davao ang naging determining factor dun eh. 2007, alam ko yan. Alam mo kasi, pag nakasampa na sa Carabao, kala nila Carabao na sila, wala nang utang na loob. Hindi katulad ni Cynthia Villar, na talagang marunong tumanaw. Si Robin Padilla. Dapat, ano palang ginawa nung bata mo, si Mr. Panelo? Kala ko yun ang advisor mo, chief of staff o whatever, Mr. Robin Padilla. Ba't di ka nagpa-advise dyan? Baka yun ang advice eh. Baka yun ang mali na advice. baka hindi na dala yung bag. Yung bag ni Palero. Baka yun ang nagbigay ng maling advice. Kaya nagka tuloy. Ha? Delikado talaga. So, yun po. Itong si Ehersito, sabi ng karamihan ngayon, walang paninindigan. Ito yung sinasabi niya. Tingnan mo. Pakinggan natin ito si Ehersito. Ejercito withdraws objection to Kibuloy arrest order. Senator J.B. Ejercito said he has formally withdrawn his signature on the document seeking to reverse the Senate panel's request to cite for contempt and possibly arrest alleged sex offender and Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ejercito told reporters that he has just made the decision on Thursday afternoon. After a careful review of the facts, quote, witness testimonies and additional information, such as the allegation of rape during the last committee hearing, I have decided to withdraw my signature today, said Ejercito in a statement. Napakababaw naman. Furthermore, my consultations have revealed strong precedents indicating that ongoing cases can still be heard and investigated in the Senate. This means Pastor Kibuloy will get an opportunity to present his side. To present his side. Ejercito said he initially backed Senator Robin Padilla's bid to block the Senate panel on women's contempt order against Kibuloy in consideration of procedural practicality. Okay. Wala naman siya sinasabing nakatanggap Kiki mo, Ehersito. Anong pinagdadaldal mo dyan? Balbas na kasi ngayon si JB. With due respect po, Mr. Ehersito, kilala naman tayo, obvious na noong pumirma ka, yung tunay mong pagkatao nilagay mo. Pero may bumulong sa'yo
Siguro, Hello? hello, kaya Hello? kung ano-ano ng mga dinadaldal mong reason, kiki mo. Ikaw pa naman nagkiklaim na you are the good, the good, The good son. the good son. Ah, Mauigi pa yung guilty of bribery kaysa walang guilt of bribery. Kasi may paninindigan pa yung kuya, the bad one. baka naman nag-identify siya rin sa rape. Na? Kasi usually, pag may nire-rape, nakakaroon ng bastardo eh. So, baka doon siya nag-identify. Wala akong binabanggit na pangalan. Yung usually lang kasi doon sa Bakit rape. bastardo ba? Oh, hindi rape eh. Pagka na-rape tapos nabuntis, ay anak, bastardo. bastardo. Yan ang ibig mo sabihin. Diba? Well, Generally hindi natin alam yan. Di umano. Parang sinasabi mo, pag bastardo, walang paninindigan. Yun ang sinasabi mo. Hindi naman siguro. Pero Walang ito yung kinalaman. lahat ng mga pangyayari ito, kasi may mga nagsimula na, nagsagawa ng mga pagrarally, kilos protesta. So, saan kaya hantong ito? May mga panawagan na sa gobyerno. Oo, at maliban doon sa Tama na! tama na, sabi ni Robin Padilla, Sobra na. ang taong bayan mismo, hindi lamang mga followers ni Kibuloy ngayon ang nasa liwasang Bonifacio, Palitan na! kundi mga kasama na rin na nagsasuffer or naghihirap dito sa administrasyon ni Marcos. Dumadami. Dumadami na rin. Alam mo, if you were a part of history, ako from start to finish, I was part of the EDSA revolution. Oh, doon nagsimula sa We just started. Ugarte Field. Yeah. Oh. Napaka 3 o'clock every Wednesday. mga packet of rallies. Oo. But as it grows, it became a monster. And what it is now called the EDSA revolution. The people power. So, we'll never know. Kasi ito, pakinggan natin ito. Panoorin natin ito. BBM. Kami, mga full-time workers at talagang faithful followers ni Pastor Kibuloy. Ngayon, ginagayin mo si Pastor. Nananawagan kami, bumaba ka na sa pwesto mo kasi you are not worthy sa aming respeto. Si Pastor Julius man na si Pastor, di ba? Amen. Pero nawala na ng respeto sa'yo dahil sa grabe na kademonyong ginagawa ninyo, kayong mag-asawa. Kapal ang mga mukha nyo. Kapal na mga mukha ninyo. Grabe. Tapos, kami pa ang niyo sa kingdom na blood, sweat, and tears. Kami mismo hindi papayag sa gagawin niyo dito. Daan muna kayo sa kamay namin. Daan muna kayo sa Daan amin. muna kayo sa amin. Dito, Before nyo magawa punta yan. kayo muna sa amin. Tagal na namin hinta sa inyo. Tagal nyo. Bumaba na kayo dyan. Kung hindi, kung babae ka, butog ng tiyan mo, kalad ka rin ka namin dyan. Aray, Tama. kapal ng mga mukha nyo. Kaya mga kababayan, mga Pilipino, gumising na po kayo. Demonyo na Sama-sama po tayo ang nakaupo sa pwesto ngayon. Demonyo na nakaupo sa Malacanang. Ang First Lady natin, Jezebel na, demonyo na. Magtulungan tayo, mga wala na po, kababayan. hindi na po uusbong ang Pilipinas. Pababain na natin sa pwesto. Pababain na natin yan. Magsama-sama Tulungan tayo. sama-sama tayo. Si Pastor ang totoong may Amen. nationalist at saka patriotic sa bansang Pilipinas. Imagine, mag-aalay si Pastor ng Ng buhay buhay. para lang masave ang country natin. Tayo, sunod tayo sa yapak, natin, mga kababayan. natin. Mahal na Pastor, kasi pure love ang ginagawa ni Pastor yan, BBM na yan, mga traidor yan. yung Walang asawa ibang ginagawa niya, yan, mga yung yan. Romualdez Binodo na lang yan. Pilipinas. Lahat tayo mga Mga kababayan, kababayan, Resign BBM! Resign BBM! Resign BBM! Dok. Wow! Matinding mga binibitawan na salita. Resign, BBM. Resign. Sino yung pinagsasabi nilang butod? Sino ba yung butod? Pati daw yung butod. Bakit magre-resign? Kung wala naman, hindi naman elected. No? Pero dito, bakit tinuturo na si Marcos sa Senado pa? Na? Dapat ang pag-resign nila yung nagpapa-imbestiga sa Senado. Well, tulad nga ng sinabi ko, itong kagaya ni JB, hindi naman siguro bibitaw yan doon sa kanyang kung hindi kinausap ng mas nakakataas. Si Ontiveros, siguro hindi naman gagalaw ng todo yan at Oo. hindi naman susuportahan. Minority si Ontiveros .
panay bira sa mga majority, pero kung walang order yan na pirmahan ni Subiri yung walang order sa taas, hindi rin makakaalpas yan. Baka tinawagan ng Central Bank. Oo. Ha? Ito naman, So, in other words, itong mga babae, sa palagay ko, they are going for the jugular. Ibig sabihin, alam nila kung sino yung behind dito sa haras kay Kibuloy. Hindi si Hontiveros, parang vehicle lang. Instrumento lang si Hontiveros. Ang ano talaga, yung BBM. At kaya nga siya yung object ng pagtawag nilang mag-resign. Pero wag naman sanang ganon. Sobrang matindi yung mga sinasabi nila. Ganon na ba galit ang taong bayan? Yun na ba ang pulso ngayon ng taong bayan against Marcos and yung kay BUTOD? Pare? Ganon na ba sakit ang puot ng taong bayan? Na this will eventually end up in Hawaii? Ikaw nga. Wala, malabo. Malabo pa siguro. May binanggit pa Jezebel. Jezebel? Ano ba yung Jezebel? Sino ba yung Jezebel? Nasa comics yan, di ba? No. So, yun ang feeling. This is just the cross-section of the Filipino women in their quest na ayusin ang ating gobyerno. Kung hindi, mag-resign daw. Tapos, sa kasagsagan ng rally, mayroon pang mga inuutusan. Hindi na lang pabayaan na ang taong bayan magkusang loob na mag-express ng kanilang puot, mag-express ng kanilang nararamdaman, guguluhin pa. Ito ay mayroong akusasyon dito na itong kalbo na nagsuot pa ng pulis. Sino ba itong kalbo na ito? Nung isang araw nandun kayo sa rally, di ba? Anong sabi? Hindi po, ililit ko lang pangalan ko. Opo. Ginuha kami dito sa mga kasamahan ko. Pero para siraan na yung pero wala namang pinapiran laban. Oo. Kaya kami sandaan. Sabi nilang ganun, kunyari, taga-tarla ka, sabi sa akin ganun kunyari, bibigyan kayo ng 2,000, para sa akin yun tapos kunyari, 300 lang binigay sa'yo, kunyari nagalit ka. Tapos ayun na acting, tapos binigyan kami tig-100. Yung mga sinabi niyo doon sa video, tinuro lang. Ha? Tinuro lang sa inyo. Magkano ang binigay sa inyo nito, boss? 100 lang yan, hayop na putang ina, baka makita, bubugin ko pa yung hayop na yun Alam nyo na i-upload yan sa social media yung video. Hindi namin alam, no comment ako doon para hindi namin alam talaga na ganun pangyayari. Anong sinabi niya sa inyo, boss? Doon, sasabihin lang namin kung ano sinasabi niya. Hindi namin alam na panilang puri pala kay pastor yun. Dapat kung alam namin panilang puri yun, puta matatanggapin namin yun. Pwede pa ka-describe sa amin kung ano yung suot niya nung araw na yun? May nakalogo sa kanyang pulis. Pulis daw siya. Yung nakalagay doon na team police, tapos may sa logo ng police dito, dalawa, naka-white. So ibig sabihin itong kalbong na to, nagpapakilala na police? Oo. Team leader daw siya, team leader. Putang ina, kung makita ko dito, bubugin ko ito ng hayop na yun Yung Ayan, Wow. Okay. Yun ba? Yun ba yung kalbo? Yun naman kasi yung Sino ba yan? yung t-shirt niya parang Ninyo Barsaga daw. Sino ba yan? Bakit pinayagan ng mga pulis na magsuot ng Dapat itong gunggong na, sino ba itong pulis na ito? Bakit niya pinayagan yan? Dapat hinuli na niya. Impostor. Oo. Diba? Bawal Bawal na magsuot ng uniform ng pulis na hindi ka pulis. Bakit pinayagan itong kumag na PNP na to? Ito si Nartates. Anong pinagdadaldal nito? Alam mo kung sino ang mga vlogger namin. Yung mga pulis, ang vlogger ng PNP kasi pulis nga. Pero yung vlogger na si Bilyan or outside sa amin, paano mo masasabing vlogger namin? They are on their own. Bakit hindi hinuli? Bakit pinayagan mo na yung vlogger na is not on your own, is not on your own, yung vlogger na yan,
pinayagan mong magsuot ng police uniform. Pero kakasuhan daw ng sa cyber, libel. Parang cybercrime. Sinong magkakaso? Sabi ng PNP. Oh, pakita ninyo Hubaran ninyo ng na wala kayong kinalaman kasi may mga akusasyon ngayon na ang pera daw nanggagaling sa PNP. Pakawalaan nyo yan. Pagkawala nila. At sinasabi nitong mga tao, nilapitan daw sila nitong kalbo. Itong kalbo daw na ito, galing daw sa, nasiraan daw ng utak ito Mental? Sa mental bakit pinayagan niya magkalat-kalat yan? But anyway, sinasabi nitong mga in-interview ng mga ordinary people, mga tindero, mga kalat-kalat dyan, Paborito ko pa yun. inuperan daw, inuperan sila ng 2,000. Kaya sila nagalit daw kasi 100 or 300 pesos lang daw binigay. Parang ganun ang drama. Kaya sila nagalit at nagsalita sila laban kay Kibuloy. Yun daw ang drama noong kalbo na galing sa mental. Yun ang sinasabi. At kung sino man yun, sinasabi nila, Nino Barsaga daw ang pangalan. Di umano. Wow. Bakit naman grabe naman ng ganyan? Mga kababayan. Ano na bang nangyari sa ating bansa ngayon? Na peaceful rally, papasukan pa. Ganun na ba kalispirado sila? Parang Eli? Anong masasabi mo, parang Eli? Nagkakabayaran, parang eleksyon yan. Parang... Buying, Wala pa, layo pa ng eleksyon, nagkakabayaran na. May pumasok sa isip ko bigla. Hindi kaya na-operan si JB na tatama sa sweepstakes sa PCSO? Oo. Kasi nga, imbis na... Huwag kang pumirma. Wag ka, withdrain mo yung, withdrain mo yung pirma mo kasi ito si Mel Robles, ready to make you win. Ito si Mel Robles, ito, Magandang araw po sa inyong lahat. Bilang pagdiriwang ng ika-89 na anibersaryo ng Philippine Charity Sweepstakes Office, malugod naming ibinabalita na magle-level up ang papremyo sa lahat ng jackpot-bearing games simula araw ng Lunes, ika-30 ng Oktubre. Tumataginting na 89 na milyong piso ang lahat ng Lotto jackpot prizes bilang anniversary regalo ng PCSO sa lahat ng manlalaro ng Lotto. Ito ay bilang pasasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa mga palaro at serbisyo ng aming ahensya. Malaking tulong ang inyong suporta para magampanan ng PCSO ang kanyang misyon at adhikain bilang charitable arm ng pamahalaan. Kaya tuloy-tuloy po tayong tumaya para sa kawang gawa dahil ang PCSO ay hindi umuurong sa pagtulong. Tumuloy tayong tumaya, para maging milyonaryo tayo. Yun ang sabi ng boss niya. Ito, pakinggan natin yung boss niya. Yung among tunay ni Mel Robles na mahal na mahal siya at hinihikayat ni Ginang na maging milyonaryo silang dalawa. Ito, pakinggan natin. Hi, Mel! Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Talagang nagsisikap talaga si Mel. Maging milyonaryo. Kamakailan lang yan sinipa ni GMA yan dahil sa corruption dyan sa LRTA. Siguro may mga nagsabi na luto yung kaso Siguro pero talagang sinipa yan sa LRTA dahil sa matindi ang mga allegations of corruption. Pero ngayon, despite of the history,
mahal na mahal ni Ginang. At inaasahan pa na maging milyonaryo silang dalawa. Paano naman maging milyonaryo? According to Tulfo, sa kanyang investigasyon, minamanipula ang resulta. Can you imagine na sa Disyembre lang, mga kababayan, 2.7 billion ang Billion. billion pinatama sa mga questionable na mga winners. Parang Eli, andoon ka sa hearing, anong masasabi mo tungkol doon? Yun nga, may mga aligasyon na di umano, no? Na may mga tumatama. At kasi, yung pinaka-tsansa sa loto, kahit sa ibang bansa, milyon eh. Ibig sabihin, napakahirap na Manalo. linggo-linggo. Million to 1. No, parang. Yung odds, parang yung odds. 1.8 million eh. Yung chance mo para manalo. Chance of winning. So, ibig sabihin, sa Amerika, umabot ng mga 6 na buwan hanggang 1 taon bago may talagang tsamba. Ito, every week nanalo kasi pati yung pangbigay na dividendo sa gobyerno, tinaya pa. Pinapanalo pa. Kahit maliit pa yung jackpot, may nananalo na. Oo, may nananalo. Tapos kamakailan lang, nahulog pa yung bola. Nahalata pa na nagkaroon ng nagkaroon ng manipulasyon. Sabi na technical glitch daw yun. Technical glitch, Oo. Tsaka secretary, palagay ko, milyonaryo na talaga. Milyonaryo. Kasi nawawala na yung langka. Dapat daming tigidig yan eh. Sabi ni Marlica, Kumikinis na. langka. Siguro na madalas kay Belo yan. Kay Belo. O sa Japan, mayroong magagaling daw. Sabi ni Marlica, galing ng Japan yan eh. Or Germany. Baka nagpa-stem cell pa yan para mayroon daw stem cell na parang kuminis yung mukha mo eh. Kintab na ng mukha at saka ang ganda ng smile. Ito si Marlica. Pakinggan natin. Si Boljakera. Sa kaalaman ng taong bayan, ayon sa nakarating sa atin, nagpa-imbestiga na si Tulfo ahead of time, prior to that hearing. So yung ginawa ni Tulfo doon, etchos-etchos lang niya para cornerin si Robles. Nakarating sa atin na inaareglo siya ni Lisa Ahas Araneta Marcos at ni Mel Robles. Even si Coco Pimentel, ayon sa ating puting ahas, inareglo din ni Lisa at ni Mel Robles. Kaya kung natatandaan ninyo, isa si Pimentel na nagtanong din dito sa 433 winners noong October of 2022. Kung naalala ninyo, di ba? Bidabidahan din si Coco Pimentel. Ngayon, Tulfo, nakarating sa amin sa puting ahas na ikaw ay nagpapaareglo kay Lisa. Kaya ba hanggang ngayon, wala pa rin ikaw update sa taong bayan? Kung ito ay natapos mo ng paimbestigahan, bakit hindi mo diniretsyong kasuhan na sa ombudsman? Kunyari, ginigisa-gisa mo si Mel. Bakit? Ayon sa puting ahas, nagpapapresyo ka? Magkano? Ikaw, Coco Pimentel, 400 million? Magkano kay Tulfo? 1 billion? So, mga kababayan, punang-puna ni Ginang Marlica kasi marami siyang mga kaibigan na nagre-report sa mga nangyayari na mga posibilidad kasi biglang tumahimik. Napapanood natin, mga kababayan, yung investigasyon ni Tulfo, napakatapang ni Tulfo. Napakatapang, inakusahan pa, tapos tinatanong at sinabi nung expert ng PCSO, yung IT expert, na posible na mangyari yung manipulasyon na yung numero na hindi nananalo, pwedeng mapanalo. Through that root access na ang may hawak lang ay ang general manager na si Langka Robles at saka yung assistant general manager. So, ibig sabihin, kung every week may nananalo, tulad ng sinabi ni Paring Eli sa Amerika, it takes about 3 to 6 months iipunin yung bago manalo kasi 1:1.8 million ang kombinasyon. Paano magka every week may mga nananalo at 2.7 billion? So, Tulfo was on the right track when he investigated. Akala natin he is sincere and honest. Pero sinasabi ni Marlica parang na parang walang nangyayari. Anong masasabi mo? Parang nasipir. Parang nasipir. At parang hindi na yata ilalabas. Nagkaroon pa ng
public ano yan public knowledge, public information. Bakit ka kailangan magkaroon ng executive session? Anong tinatago mo, Tulfo? Sinasabi ng mga kababayan. Dapat ituloy yung hearing. Oh, na bakit yan. wala- Yan ang hearing na dapat ituloy. Wala na tayong naririnig kung anong outcome ng hearing. Kasi sinasabi niya, he might even hire his own, he will spend his own money to hire experts, NBI, Private investigators. para matumbukan. Pero biglang tumahimik. Kaya ito si Tulfo, ipapatulpo ko ito. Patulpo mo para malaman kung may panggastos. Kumukuha ba ng panggastos sa kanyang pagtakbo sa eleksyon? Ha? Ayan. Okay. Okay. Ha? Huwag kayong magkalimot na umattend tayo doon sa Liwasang Bonifacio. Makinig tayo sa mga ating mga kababayan na ang laki ng hinaing tungkol sa masamang panggobyerno. Malaking at stake ho dyan. Alam mo yan, araw-araw o ano? 7 days. 7 days, araw-araw. 5 more days to go. Ha? Si Tapiro, pupunta yan doon. Kado. Mag-speech. Tsaka yun Mag-speech ano? ito. Consultant to ni Robin eh. Consultant ni Robin ito. Oh my God. Okay. At si Robin, umakyat na doon sa state. Bawi niya yung hindi niya nakuhang 8 na boto. So punta sana siya sa rally. Tsaka na sa rally, Robin. Yan. Robin Hood. Okay. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa Iparas kay Paras at siyempre sa aking YouTube channel at Eli Saludar. At sa akin po, at Ado Paglinawan. Magandang hapon, Iparas kay Paras.